how we first met. Nung after graduation, so I became full-time member. Ang first mission ko was yung witnessing Philippine One World Crusade. And then it developed into education kasi I started giving lectures. And by that time, siguro my leaders observed that may potential ako. They gave me a leadership position sa San Pablo City in Laguna. That was my first intermission in 1980, 86? 85. 85, okay. Tapos, when I was there, I was only there for 3 months. On the second month, na-assign doon si Diding to be the parang mother figure, at the same time, the accountant ng center. I was staying with 1 full-time member at saka 2 at 3 students na babae rin. Ako lang ang lalaki doon sa center eh. Pero nung dumating siya, nagkaroon sila ng parang ate-ate, nanay-nanay. Doon kami unang nag-meet. Very innocent, very normal na tawag sa kanya, Sister Rinelda. Tawag niya sa akin si Brother Joseph. Ay, hindi. Bobot. Brother Bobot ang tawag niya sa akin. Oo. Although yung mga members, they called me tatay, no? Tinatatay nila ako doon eh. And then, I left Cebu, I left San Pablo, punta ako ng Manila for the BKKB. Pero after the BKKB, I was told that I would be assigned to Cebu. Kasi ang Cebu na-close and we need to re-pioneer with a sister named Faith Borinaga at saka 2 other sisters na makakasama namin doon. Plus 1 brother, si William Enriquez. So nung na-assign ako sa Cebu, doon ako medyo nagtagal until dumating yung time ng matching ulit. There was a blessing in 1988 pero we were not part of it. Karamihan mga Filipinos and Japanese. Yun ang grupo na yung 1988. Pero nung 1989, nagkaroon ng blessing dahil sa hindi na match nung 1988, in-extend nila yun. Kaya parang extension blessing yun sa amin. Pero dahil blines din ni Father yung kanyang anak na si Cook Jinim at saka nagkaroon ng 72 couples of the second generation, naging significant yung blessing namin. Ito yung tinatawag na 1275. So doon ang time na nakita kami. Hindi kami talaga, wala kaming alam. But we were told that we're going to be blessed. So we have to go to Korea. So we went to Korea and prepared. So we were part of the last batch na dumating. And then I remember noon pag umaakit ako sa hagdanan tapos tinatawag na yung mga ibang hindi pa na-match, ang mga kasabayan namin, yung mga siguro mga byuda na yun, malaking tao eh. Mga babae na lalaki na ng mga balakang na parang may edad na, gano'n. Tapos sinasabi sa akin nung isang brother, baka yung isa diyan ma-match sa atin. Tapos nag-iisip na rin ako, oo nga 'no, ano kayang ma-match sa atin yung isa diyan. Pero ang mind ko at that time, sabi ko sa sarili ko, I came here to receive the blessing, nothing more, nothing less. So whoever Father gives me, I will accept, I will receive, sabi ko. So hindi ko pinansin, lakad lang ako paakyat, tapos pagdating sa taas, out of 2 groups, lalaki at babae, sinabi nila, "Sino rito ang kakarating lang? Who among you came here just now?" So naglabasan kami yung mga last na dumating eh. Pagkatapos sinabi na, "Okay, line up." Ganyan. Tapos, "Who among you are college graduates?" Sabi sa amin gano'n. Tapos pumunta namin sa harapan. Kaya ako yung nasa harapan, kasi college graduate ako. Do'n sa kabilang line, mga babae, siya naman ang nasa harapan din. College graduate din siya eh. Pero may mga tao pa sa likod namin, mostly mga Pilipino at saka hindi Pilipino. And then, sabi nila, "Father's coming, Father's coming." Tapos when Father came and umupo na siya sa upuan niya, I was observing. Talagang napaka-intent ng pag-observe ko. First time ko nakita si Father. Hindi ko akalaing makikita ko siya ng gano'ng kalapit.
Pagkatapos nakangiti, yung mukha niyang parang nakangiti and he was holding a parang papel. Siguro he was reading some information about us. Tapos he was looking at us na ganyan, parang hindi naman niya talaga tinititigan, ginaganon niya lang, ini-scan niya lang yung itsura. Tapos sinabi, "Okay, father is ready to match," parang gano'n. Tapos may binaba siya tapos tumayo. Pagtayo ni father napansin ko na palapit siya sa amin. Pagkatapos nung nag-start na, ibig sabihin nag-start na yung matching, sabi niya, You," gumanon siya. Sino yung isang you? Ako yun. Yung isang you, siya yun. And then nung sinabing you and you, may mga staff na sinasabi, "Good match father, good match." Gano'n silang gano'n. And then may sumigaw, "Kyongbe!" Wala na, hindi na ako nakaisip. Nag-Kyongbe na rin ako. Pero wala naman akong parang heavy feeling. And then pagkatapos nun, "Okay, dun magpa-register kayo." Sabi, lakad kami. Habang naglalakad kami, tinanong tinanong ako ba yung nagtanong o ikaw nagtanong? Yung, "Ikaw nga ba yan?" Sabi ko. Hindi ko alam. Tagal na. Oo nga, ta's ako nagtanong, sabi ko, "Hindi, Rinelda, ikaw ba yan?" Tapos sabi mo, "Oo, ako 'to." Tapos ang tanong mo sa'kin, "Okey ka ba?" Tapos ang inisip ko na naman ulit, I came here for the blessing. So walang iba akong pinuntahan dito kundi ito. Kaya okey ako, sabi ko. Tapos nung pagdating namin dun sa harap ng registration, good match, gano'n sila ng gano'n, 'di ba? Tapos pirmahan na, meron na kaming pinirmahan at that time. And then may picture taking and then yun na, parang after that experience, tapos match ka na. Tapos mamaya pagkatapos nun, nung, nagbababaan na yung mga kasama namin, "Sino na-match sa'yo? Sino na-match sa'yo?" Gano'n, kwentuhan na tapos parang excited sila lahat and so, hindi na kami masyadong makapagkwentuhan o makapag-isip kasi we're just very busy dahil gabi na yon. Pagkatapos we still have to do things, we have to prepare yung mga gowns, mga suit, kaya dun na-focus yung preparation. Wala talagang ano, we just had a chance to pray together and that's about it. The next morning, ang aga-aga nun, January 12 yun, 89? 89. January yun sa Korea, it was very cold. Kaya wala naman kaming winter clothes. Ako naka-suit, siya naka-gown. Pero ang linya, before papasok sa hall, sa labas, kaya ang lamig-lamig. Finally, we can go inside and then nag-attend kami ng blessing. So, I was blessed nung January 12, 1989. Sa ano yun? Sa Mecol Factory. Sa Kuri ang ano niya, ang factory na yun. Ang di ko pa makalimutan dun, binigyan tayo ng free Mecol, no? Unlimited. Talagang overflowing yung Mecol dun. Factory ng Mecol yun eh. Oo. Tsaka isa pa, sabi nila, when you go home, you bring home your spouse and you bring home a blanket. Binigyan Blanket. tayo ng winter blanket, no? Oo. Tig-iisang winter blanket. Isa-isa. Kaya yun ang minatch sa akin ni Father, isang asawa at saka isang blanket. Anyway, so yun ang actually experience namin sa blessing. And then we were talking about, kasi merong mobilization sa Korea at the time na we were asked to be part dun sa distribution ng ng newspaper, yung Sege Ilbo, kasi kaka-open lang. Lahat kami mga Pilipino nag-volunteer kami, pero ang situation ng visa hindi pupuwede. Kaya we were all going back pagkatapos nung mag-expire yung aming visa. Pero merong isang magandang experience kami doon, kasi yung Filipino group, around 65 kaming lahat. Mga 63 ang na-match, no? Merong hindi rin na-match mga 2 yata. Pero nung evening, pagkatapos ng program, meron tinatawag na parang celebration. And then yung Filipinos are given a part dun sa program to sing. Ang hinanda nating kanta nun is yung Diyos ay Pag-ibig.
Pagkatapos si Brother Gary ang nagigitara, si ano yun, Cesar ang Cesar Roquel yung nagaganyan, nag-beat, nagko-compass. oo. Pero sabi nila, "Sino mag-i-introduce?" Tapos, wala akong kaalam-alam, vinolunteer nila ako. Kaya that was also a very good experience for me kasi nakaharap ako directly kay Father, nakatingin si Father sa akin directly rin. Sabi niya, "We are 65 and 63 of us were matched and we are forever grateful to our true parents," ganyan. "We would like to offer you this song. The title is Diyos ay Pag-ibig, which means God is love." Tas kumanta. So, ang hindi ko makalimutan dun is yung kaba na nagsasalita ako sa harapan in front of so many people, in front of the Messiah. Hmm, Pero suddenly, it came to me na it's also very historic. Kumbaga, it will be written down as part of history mm. na ako yung naging parang introduction ng grupo. Na nag-ano, kasama ko yung ano mo, mother mo dun, Joanne, si ano, Dulce, tsaka si papa mo si Alfon, the late, brother Alfon. So, anyway, parang masyadong detalye, pero yun ang how we were blessed and how we started. So we came back, pagdating dito sa Philippines, we were asked to do fundraising. Ako, inassign ako sa fundraising, pero after like siguro 2 weeks lang ako sa fundraising, inassign nila ako sa center, sa Iloilo. So I stayed in Iloilo na wala silang center, nakahanap kami ng center. And then, naging stable na rin yung center nung andun ako for 6 months. Meron na rin kaming regular service, meron na kaming mga activities, mga seminars, et cetera. But suddenly they called me back to Manila. Kaya hindi rin ako masyadong nagtagal dun. Pero while I was in Iloilo, siya naman nagfa-fundraising din siya. Saan ka ba Mindanao, naka-fundraise nun? Mindanao. Sa Mindanao. Pero there was a time na dinalo mo ko dun, 'di ba? Mm. And then we did yung aming legal. Nag-legal May kami, yun, May. nagpunta tayo sa isang town, San Miguel ba yun? Mm. San Miguel Town. Tapos ang nagkasal sa'min yung mayor. Hindi, judge. Ay, judge ba siya? Judge. Judge, oo. Tapos, dahil sa wala kaming license, gumawa na lang sila ng affidavit na parang we have been married na for some time pero we did not yet contract marriage kaya hindi na kailangan ng licenses. Pinayagan kami ng judge, pirmahan lang kami. Tapos yan, we are now husband and wife. Tapos parang gano'n lang kasimple. Pagdating namin sa kanila, kasi umuwi kami do'n sa town ni Diding, binalita niya, tuwang-tuwa yung father na may asawa na si Diding niya. Pagkatapos, nung na-remember ko, nagluto siya ng ng Londy Cup, yung tawag dun? Papaya, manok. Oo, yung manok na may papaya. Hmm. Tapos, sabi pa nila yung manok daw bingi. Ewan ko kung bakit, Sabi lang yun. bingi daw yung ano, Alam kaya daw yun ang matanda. kinatay nila, Mm. kasi bingi naman daw yung manok. Pero hinandaan nila kami para kasi kasal namin nung araw na yon kaya nagluto sila ng Londy Cup, tapos yun ang kinain namin. Yun, gano'n ang, story ng kasal. Tapos nung gabi, yung mother niya hinanda niya yung bed, magkatabi yung unan. Ewan ko papaano mo ba ipinaliwanag yun? Basta hindi tayo magkatabi, of course, after nung wedding iniisip nila magkatabi tayo, pero di tayo magkatabi. Kaya nangyari, kayo yata ni nanay mo ang nagkatabi, tapos ako naka-separate ako. So, okey naman, wala namang naging issue or whatever. Pero I was just like feeling, adjusted dahil they are very welcoming, they're very happy to see me, tsaka they are very happy to accommodate me dun sa kanila. Ta's nakakatawa yung father dahil pagdating ko dun sa bahay nila, yung tatay, si papa niya, lahat ng dumaan sa harap ng bahay sinisigawan niya, "Ay dito!" Parang ano.
"Dito Banaditing, Banaditing." Parang pinagmamalaki niya na andito yung asawa ng anak niya. Tapos, sinasabi niya ang tawag niya sa'kin Noy, hindi ko alam kung bakit, pero Noy. Bisaya kasi Nonoy or Toto, 'di ba? Ka-relate ka? Tsaka nafi-feel ko rin kasi maganda yung ngiti niya. Kaya lang ang problema hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Tapos minsan sumisigaw pa, akala ko ako yung sinisigawan. Ayun pala tumatawag siya ng mga kapitbahay kasi yung mga kapitbahay ninyo kamag-anak niyo yata lahat yun, Kasi pakaisa yan, pakaduha yan, puro mga first cousin, second cousin, sinasabi talaga gano'n. Lahat naman ng tao dun kung hindi first, second, third, talagang mga kamag-anak niyo lahat. Kaya lahat talaga ng taong dumadaan tinatawag niya, pinagmamalaki niya ako. Tapos sabi niya taga Manila daw ako, gano'n. Kaya very ano rin ako, very happy na I was, welcome, I was ano. Pero ang laking gulat ko merong kapatid si Diding na member ng NPA. Tapos nung gabi, nung nakahiga na ako, matutulog na ako dapat, lumapit siya sa'kin. And then naramdaman ko meron siyang hawak na matigas na bakal. Nung tinignan ko baril. Tapos, nagpapaalam siya, aalis muna daw siya ah, ako muna raw doon, na susunod na lang kita ulit makikita. And then nung umalis na siya, inexplain sa akin nung mga kapatid niya na gano'n nga. Nagulat ako kasi nung CARP ako, tinuruan na kami ng kausa. Ayaw namin sa 'di ba, parang ano tayo sa communism. Kaya nagulat ako, NA pala yung kapatid nito. Mhm. Pero nagulat din ako na dahil sa family values, parang ang taas ng pagmamahal niya rin sa magulang niya, tsaka kapatid niya, at tsaka yung mga kapatid niya iniintindi rin siya. Kaya kumbaga hindi rin gano'n ka-dangerous ika nga natin Hindi dahil na siya ngayon. because of the family values na Wala they na. all share in common at tsaka genuine yung feeling towards yung magkakapatid na yun. So yun ang isang hindi ko rin makalimutan. Pero ang nangyari din during the separation period, we were fulfilling separate mission. Pero during that time, I was appointed noon to be the first national leader of the Philippines na Filipino. Kasi before me, ang mga naging national leaders, yung mga missionaries din na na-assign, like yung American, yung Japanese, sila yung mga nagli-lead. And then, ang mga Filipinos, sila ang nagkukuha ng title ng president, pero ang authority ng movement pa rin is held by yung mga missionaries nating mga foreigners. Until yung nga yung time na yon na nag-declare sila Rev. Mrs. Kim, we're going to have the first Filipino national leader in the Philippines. So anong gagawin sa mga missionary? Pagsasama-samahin sila sa isang center and they will be going out to witness sa isang place sa Makati. Kaya isang center sila and then ang HQ will be run by yung Filipino national leader. Kaya kami yon. Ako yung una, tapos ang naging, vice noon si Kuya Joshua Hosol, ewan ko kung kilala niyo siya. Pero later on nagkaroon ulit ng rearrangement nung napunta na sa ano, sa Labrador, kaming dalawa ni Kuya Eric Nedwasa ang napili, kaya ako yung national, siya yung vice noon. So yun ang time na naging in charge ako sa movement dito and I was very young. I think I was only like mga 24, 25 nung hindi 26 gano'n. Kasi 25 yung blessing, 26 years old na ako nung nandun na ako sa HQ. And I was struggling a lot kasi siyempre may mga missionaries na parang hindi siguro matanggap na hindi na sila ang mga nasa taas and then, may mga decisions and orders sa'kin sila Reverend Mrs. Kim na ayaw nila, ang gusto nila ay sila ang masunod kaya minsan nagbabanggaan yung mga wills namin kung
sino dapat ang masunod. Pero nevertheless, it was fine. At saka that was some of the best years ng aking training kasi I was under Reverend and Mrs. Kim. Siguro kung narinig niyo na o nakilala niyo sila, they are very strong leaders. They're very strict at saka they're very sharp, especially si Mrs. Kim. Marami siyang alam, marami siyang masasabi tungkol sa maraming bagay. Tsaka kung meron kang mistake, sasabihin nila sa'yo. Tapos kung hindi mo talaga makuha kung ano yung mistake mo, ulit-ulitin nila, nakukulitin nila hanggang sa parang ano ka, yung para kang maririndi sa dami ng mga sermon na sinasabi. Tapos sinasabi nila kung ito hanggang mangyayari, ito ang damage na maki-create mo, hindi mo ba na-realize kung gaano ka-serious ito, ganyan. 'Pag hindi ka napaluha o napaiyak, hindi ka nila titigilan. Gano'n ang style ni Mrs. Kim no'n, eh. Pero pagkatapos ka nilang sabunin ng sabunin, iko-comfort ka rin nila pagkatapos mong sabunin, kunyari papakainin ka nila, tapos bibilhan ka nila ng sapatos o kaya bibilhan ka nila ng damit, ganyan ang style nila. Lupit 'no? Kaya marami ko talagang natutunan sa kanila. Nung time ni Mrs. Kim, nagalit pa siya sa akin dahil meron kaming pera na nanggagaling sa Japan, galing sa komando na tinatanggap para mag-support. At the time, umaabot ng 1,000,000 pesos 'yan, isang buwan. Ang liking pera niyan noon, noong mga 1990s. Pero nung nalaman ni Mrs. Kim 'yon, sabi niya, "You should not spend this money. This is not your money," sabi niya sa'kin. "You should form your own fundraising team and support your own center," sabi niya. So nag-organize kami ng mga members para mag-fundraising for headquarters. Para yung pera ng fundraising ang gagamitin sa mga expenses ng HQ. And then ang Japanese money, yun ang naipon na ginamit ni Mrs. Kim for special projects. Kaya nagkaroon tayo ng mga renovation sa Antipolo, sa Alpa, nagkaroon tayo ng renovation dun sa isa, dun sa Shia. Ang dami nating napagawa because of that fund. And happy naman siya na natupad yun. Pero it was not very easy, kumbaga, for us. Kasi kung ikaw ang nagre-raise ng pera mo, siyempre mas serious ka mag-manage. Hindi ka basta-basta nagsasayang ng tubig, nagsasayang ng kuryente, 'di ba? Kung kakain kayo, hindi basta-basta yung nagsasayang ng marami ta's hindi maubos, matatapon. Marunong magtipid ang mga tao pagka gano'n. Kaya yun ang starting point. We were like, married, we were husband and wife na, pero hindi kami magkasama until Mrs. Kim called her to come to headquarters. And then siguro after 2 years of being separated, 3 years and a half. ha? 3 years and a half. 3 years and a half yung condition, pero pinaaga, eh. Kaya pinatawag siya and then sabi niya, "You have to start your family with your husband and support him in his mission." Kaya dito rin sa HQ nangyari yung 3-day ceremony namin. Pero I could not remember the date anymore. Pero yung time na yun nga, naging couple na rin kami finally and then bihira kasi ang couple noon, eh. Sino ba nauna sa'tin, kakaunti lang ano? Konti lang. Pero we were one of the first sa Filipino couples Yes. na nag-start. At saka very significant sabi ni Mrs. Kim dahil, ah, one of the 12 Filipino couples at saka very historic in the sense dahil ito yung parang another chapter in the Philippine church history na nag-transition from a international missionary leader to a Filipino leader sa national Providence. So it was not very easy lahat naman, eh. Kaya yun ang isa sa mga dapat ma-realize din ng marami nating mga members na of course may magic yung matching dahil it is very spiritual. It is Father's magic kumbaga. Yun ang gift ni Father noon
Kahit na anong sabihin mo, Father is the only person who can match, who can find people who are matched, na 'pag na-match niya, nagkakaroon ng parang tumutulong talaga ang spirit world to make that happen. Pero despite that, hindi dapat natin i-assume yun na okey lahat kaagad. Dahil sa totoo lang, kahit saan ka pa mag-asawa, meron tinatawag na period of adjustment. You get to know each other. Plus the fact na when you first get to know each other, siyempre ipe-present mo, po-project mo yung mga more positive things tsaka more good things about yourself. You talk well, you speak highly of yourself, you speak well to your spouse, ganyan. Lahat yan maganda. Pero yan ay kumbaga sa umpisa, until dadaan kayo sa mga situation. Kunyari may pag-a-arguean kayong issue, meron kayong hindi pinag-agreehan na decision, merong nangyari na magkaiba kayo ng position about it, ganyan. So magkakaroon kayo ng mga discussion diyan. At kung hindi open yung communication niyo, magkakaroon kayo ng difficulty later on of resolving it. Kung merong problem ngayon na hindi na-resolve, kunyari yung dumating yung kinabukasan at may bagong issue, patatabunan yung old, pero andun pa rin. Hindi ibig sabihin na resolve yon. Kaya kung may bago kang issue sa next day, dalawang issues na yon, hindi na isa. Kaya ang importante sa ganyan, sa tingin, is to be able to open yung line of communication. Of course, may mga salita na hindi maganda, may mga salita na masakit, may mga salita na against sa gusto mo. Pero pagka nanggaling sa ibang tao, ang importante is how you listen and how you try to understand from where the source, from where it is coming from. Kasi kung ibang nagsabi niyan, o siya yung nagsabi niyan, may dalawang feeling yun eh. It's not the same. Kaya magre-react ka talaga. Pero 'pag nag-react ka, dapat totoo rin ang reaction mo. Hindi kayo magre-react na parang, okey lang, pero masakit pala yung loob mo, 'di ba? Kaya ang maganda diyan is to open yung communication na kung ano yung honest feelings mo, you express it. And kung ano talaga yung in-express mo, you mean it. Talagang yung talagang totoong gusto mong sabihin. Tapos kung merong sinasabi rin sa'yo, pakinggan mong mabuti, intindihin mo rin mabuti. Kasi iba yung kunyari may sinabi sa'yo yung isang tao, yung sinabi niya sinabi rin sa'yo ng ibang tao, iba ang dating sa'yo nun kahit pareho yung sinabi nila, depende sa nagsasalita. Kaya when you say you listen, you don't listen to the voice lang, you listen to the person. Yung personality mismo pakinggan mo. And by doing so, you open the line, yung communication. As long as the communication line is open, merong chance na ma-resolve yung issue kaagad. Hindi magiging problema. It will not get worse. Even after like 5 hours lang na hindi na-resolve yung issue na yan, kung hindi kayo nagkaroon ng magandang, usapan, kunyari nagpunta na siya sa Makati, nagpunta ka ng Caloocan, ta's nagkita uli kayo nung gabi, hindi yun ibig sabihin na nakalimutan niyo na. It will still be in your minds, it will still be in your heart. Kaya very, very important na technique niyan o lesson niyan for spouses is how to be able to talk and how to listen to each other. Yun ang pinakaimportanteng skill na dapat ma-develop ng spouses dahil napaka napakalayo minsan ng background, eh. 'Di ba? Like for example, ini-imagine ko lalo na siguro kung magkaibang country like Filipino and Japanese o kaya Filipino and American, ganyan. Ang daming cultural barriers niyan. Pero pagka Filipino-Filipino malapit na. Meron na tayong common words, common experiences, common place na pinag-experiencean, mas madali. Pero hindi pa rin, eh. Don't assume na madali. Walang maganda na resulta na hindi dumaan muna sa adjustment. Everything is adjusting. Dahil lahat ng iyan
hindi pinanganak na gano'n. They were not naturally together when they were born or when they grew up, and they did not prepare for each other in that way. Pero kapag ikaw ay open sa communication, open makinig, open din magsalita, at saka ready to receive and ready to accept, then nale-lessen yung kumbaga, yung anxiety kapagka nagkakaroon ng mga difficulties sa sa ganyang klaseng mga issues na 'yan. And believe me, ang maraming talagang puwedeng pag-awayan. Pati yung mga papaano magsampay, papaano magtabi ng mga pinggan, papaano maghugas ng pinggan, ang daming mga issues na pati yung mga tinuro sa'yo ng nanay mo na pinaniniwalaan mo kung iba yung tinuro sa'kin ng nanay ko, magkakaroon tayo ng problema diyan minsan, 'di ba? "Hindi, sabi ng nanay ko ganito, eh." Sasabihin ko naman, "Hindi, sabi ng mami ko ganito, eh." Oh, magkakaroon na naman ng issues doon. So anyway, communication is a very, very important key. Tapos 'pag sinabi rin nating, yung lagi natin naririnig na we need to love each other, ganyan. Pero in the context of talagang reality, ang mas importante, hindi yung how much you dream of the ideal of love. Pero ang gusto ni Father na klase ng love, yung love na restorational, hindi yung love na chapter 1, yung love na chapter o hindi yung part 1, yung part 3 ng divine principle. Ibig sabihin, knowing yung differences, knowing yung conflicts, pero how do you resolve the conflict? How do you make Cain win over? O how do you win over Cain sa side mo? Yun ang mga importanteng conditions in order to make it happen. Kasi kung part 1, principle of creation, ang iniisip mo lagi subject and object. Sino bang subject? Sino bang object? Sasabihin ng lalaki siya ang subject, sasabihin ng babae siya ang object. Pero hindi laging gano'n, eh. Kasi 'pag sinabi mong unity, hindi importante kung sinong subject, kung sinong object, ang importante purpose. Kaya that's why it is very important na you take it from the perspective ng restoration, na ang importante hindi yung ideal na relationship, hindi yung loving, tender na ganyan, pero it's more of how nagka-clash yung fallen natures, pero merong understanding na how to overcome these fallen natures. And then if you overcome yung fallen nature, lalo kayong nagiging close sa isa't isa. Kasi nakikita niyo na yung vulnerability ng isa't isa at saka nalalaman niyo papaano ifi-fit yung sarili niyo sa isa't isa. Nagiging sensitive, nalalaman mo sa anong salita sensitive yung partner mo, saan siya natutuwa, saan siya naiinis. Pero ewan ko kung kasi yung misis ko madalas naiinis sa'kin, eh. Siguro mas marami siyang alam na kay naiinisan kaysa sa natutuwaan sa'kin. Anyway, pero yun ang parang nakikita ko rin na mechanics ng mag-asawa. Very, very important to realize na hindi kayo pinag-partner dahil bagay na bagay kayo talaga perfectly. No, may mga rough edges 'yan. And then through the grind ng buhay, yun ang nagpapa-smooth sa inyong dalawa. Kumbaga parang nagkikiskisan yung bato, kumikinis. Kaya pagka nagiging mas makinis, mas maganda yung lapat niya, hindi na yung magaspang, ika nga natin. Kaya 'pag mas marami kayong nakiskis na gaspang, mas maraming kinis din kayong ma-e-enjoy sa life ninyo. And then soon, it comes to a point na it is non-verbal communications na you begin to understand each other even without saying. You begin to sense what each other is thinking even without speaking. Nagkakaroon ng gano'ng klaseng level na makita mo lang yung tao, alam mo na masaya siya o kaya, "Oh, ba't mukhang malungkot ka?" Gano'n kaagad ang sasabihin mo. Tapos si misis din pagdating kunyari ni mister tapos napansin niya, "Oh, mukhang pagod na pagod ka." Gano'n, 'di ba? Ang ganda 'pag gano'n ang level ng relationship ng tao.
na you don't even have to ask, "How are you? How is your day?" Pero may nafi-feel na. Tapos even before you request, minsan ginagawa na for you. Dun ako tuwang-tuwa pagka minsan may mga bagay na hindi ko naman hinihingi o hindi ko pa hinihingi, ibinibigay niya na sa'kin. Kunyari nauuhaw ako, bigla siyang magdadala ng tubig, hindi ko naman humingi, pero pagka nainom ko yung tubig na yun, 'di ba napakasarap ng tubig 'pag gano'n. Kapagka kunyari ikaw, hindi ka pa nakakain tapos wala naman nag-aalok sa'yo and then sabi niya, "Nag-prepare ako ng pagkain yung gusto mo." 'Di grabeng tuwa mo. So that's yung mga sinasabi kong non-verbal. Even kunyari pagka yung sakit, kunyari may sakit ako sa paa ko ganyan et cetera. Pagka sinabi kong gano'n, minsan hindi naman gano'n ka-serious, pero si Diding babangon 'yan, maghahanap ng kung anong panghaplas diyan tapos rina-rub niya and then i-ano niya, ima-massage niya. Even without me asking for it talaga, pero she does it and I feel like she cares for me pagka ginagawa niya 'yun. So I really feel na I'm attended to at saka yung kahit na kulit ako, matiyaga pa rin yung misis ko sa'kin, parang gano'n ang nararamdaman ko. Kaya it's very important and, marami rin sa mga kilala namin na pagka nakikita kami parang I think, they're happy kasi ang feeling ko nai-inspire din sila kapagka nakikita nila na meron kaming closeness sa isa't isa na I don't know kung anong experience nila sa iba, pero somehow they were saying na they derive inspiration na beholding us as a couple dahil sa closeness naming dalawa. And so, I guess, 'yan din ang isa sa mga best way for us to witness. Hindi tayo dapat mag-witness dahil nagle-lecture tayo o nagtuturo tayo ng divine principle. The best way that we could witness to others is to be able to live yung ating belief. Hindi natin kailangan sabihin about it, kung sakaling nakikita nila yan sa atin, yun ang best lecture na mabibigay natin sa tao. Yun ang pinaka-inspiring message na puwede natin i-share sa kanila. At saka yun ang message na buhay, hindi siya yung parang puwede lang sabihin na sinasabi niya lang yan, sasabihin gano'n. Kaya kung sakaling lahat ng mga blessed families natin would be living up to a standard na pinakita ni Father. Kasi yun din ang ating inspiration si Father, 'di ba? He is not just speaking about principle, truth, pero nakikita natin sa life niya. 'Pag sinabi niyang overcoming, na-o-overcome niya talaga. 'Pag sinabi niyang going through difficulties, nakikita natin 'yon. Kaya real talaga yung guidance ni Father sa atin. Kaya ako din, ang gusto ko sana, I could inspire many people simply because na nakita lang namin yung aming ano at saka isa pa, although hindi pa ako talaga naka-breakthrough dito, yan din ang best way na you could raise up your children na, 'pag nakita nila kayong dalawa, how you relate. Ako, I would admit marami kong mga limitations and failures din siguro kasi minsan ang nakikita sa'kin ng anak ko, parang hindi ako yung perfect, husband siguro ng wife ko, hindi ako yung perfect father para sa kanya. Pero ang point is, how seriously ang pinaka-best education mo rin sa anak mo, hindi yung mai-send mo siya sa college, makatapos siya ng college, hindi. Pero yung how they look at you and they respect yung position of parents. Kasi if they really respect the position of parents, it is very easy for children to believe in God. Pero if, nagkaroon sila ng problem with their parents, yun din ang dahilan, nawawala yung faith nila, nawawala yung kanilang reliance on a higher being who is called parents. Parents din kasi ang tawag natin kay God, eh. Kaya kung mabuti ang relationship mo sa parents mo at maganda yung model ng parents mo, mas madali for children
to understand, to accept ang concept na God is parents. Kaya our role as parents are very important, especially to our children. And the more children you have, the better. Kaya hindi naman siguro kailangan marami kang physical children, pero kung sakaling you have become good parents, you can become a good parent also to many spiritual children. And if you have many spiritual children who respect you, then it means siguro they respect true parents. If you have many spiritual children who respect true parents, you have many spiritual children who respects God and who loves God. Kaya I think that's important why ang pinaka-program ng movement is family values at saka how we uphold yung community ng ganyan na we can connect everything horizontally centered upon the concept na yan. Kaya ako I honestly believe din ang kingdom of heaven will be built on that foundation, family, at saka husband and wife, at saka brothers and sisters love, parents and children's love. Yan ang pinaka-basic, fundamental foundation of the kingdom of heaven. It is not going to be realized through yung pagka-involve natin sa politics, kaya ang develop ng businesses. Of course, makakatulong lahat yun. Pero the most important component of building the God's kingdom is to be able to realize family. Kaya nga, kapag na-build mo yung one family na ganyan, another family can be formed, another family can be formed. Ito yung concept sa akin ng Chonilguk. Kasi ang ibig sabihin ng Chonilguk, yung dalawa naging isa. Tapos yung isang yan ang mag-expand into many things. Kaya kung na-inspire tayo sa Kingdom of Heaven noon, when we first joined, ang concept natin is entering pearly gates na mga golden path, hindi gano'n. Ang talagang pinaka-ibig sabihin ng Kingdom of Heaven is to be able to realize family centered on God. Ang ibig sabihin ng family centered on God is a family who practices true love. True love na hindi nadi-defeat ng earthly love. Hindi natatalo ng horizontal love. Pero noble at saka parang heroic na klase ng love. Which is what blessing for me is really all about. Kaya pag na-bless ka, ito ang challenge mo. How do you prove that? Through your community. That is what tribal messiahship is about. You have to prove yourself to at least 430 people, 430 couples na na-touch mo ang life na iisipin nila ikaw ang nagre-represent kay true parents. And then pag nagawa mo yon, imagine mo kung yung one of your 430 also build 430. Yun na ang magiging tribal foundation to become a nation. And if you become a nation, one step closer to kingdom of heaven in the world na yun. Kaya it's very powerful concept. It's a very powerful idea. I think Father is absolutely correct and perfect about it. Hindi tayo magkakamali sa prinsipyong yan. That the family is where the kingdom starts. The kingdom of heaven is built upon. And we all have that mission and responsibility. Kaya hindi natin iisipin biglaan. Kailangan natin trabahuin yung atin muna sa level ng ating responsibilidad, which is yung ating sariling pamilya, sa ating mag-asawa, sa ating anak, sa ating mga magkakapatid. Bago tayo mag-expand sa labas niyan, dun muna. Hindi mo pwedeng igalang ang mga matatanda kung hindi mo ginagalang ang sarili mong magulang. Hindi mo magagalang ang matatanda sa'yo sa labas kung hindi mo ginalang yung matatanda mong kapatid. Gano'n din. Kaya kung sakaling ikaw yung taong gumagawa ng mabuti sa sarili mong pamilya, yun din ang nakikita natin na you can do outside. Tsaka lagi kong binabanggit sa lecture ko,
Sino ba ang mga problems ng society? Lahat ng problema sa society nanggaling sa mga problema ng mga tao na nanggaling sa magugulong pamilya. Sino yung mga kriminal? Mga galing sa masasamang pamilya. Sino yung mga magnanakaw, mga korap, lahat ng yan, may mga problema yan sa family na maliliit. Sino yung mga prostitute, sino yung mga bugaw, nanggaling ba yan sa mabubuting pamilya? Hindi rin. Sino yung mga mass murder, whatever, lahat ng crimes, they did not come from good families. They are products of mga dysfunctional families. So I'm sorry if I emphasize this too much, pero I'm very convinced that this is how kingdom is going to be built substantially on earth. And that is why we all have a role. We all have a responsibility to play to make that happen. Kaya kung sakaling hindi natin matupad yan, makikita rin natin ang dahilan kung bakit hindi pa natin makita ang kingdom of heaven. Pero kahit hindi pa natin talaga lubusang natupad, but if we're inching closer to that realization, then we can see hope in outside our families. We can see hope in others kahit na nakikita nating marami pa ring problema. So this is what Father has given us. Binigyan niya tayo ng vision. Binigyan niya tayo ng idea. Kahit magulong mundo, nakalagay sa mind na natin, pwedeng mangyari. May pag-asa ang Kingdom of Heaven if we fulfill our family responsibility. And we all have a hand dito sa mission na ito. And we all are leaders in that sense dahil tayo ang magli-lead sa ating mga pamilya. This is, for me, what the blessing means sa buhay. So, tama ba yung pinupuntahan ko? or napupunta ako sa ibang ibang topic? Okay lang. So, yan ang isa sa masasabi ko. Pero again, kung sakaling experiences, ulitin ko lang yung important yung communication, at saka yung learning how to listen, learning how to understand each other, at saka yung mga non-verbal communications are very, very meaningful sa relationship ng mag-asawa. At saka sa pagre-raise up ng mga anak natin. It is very, very crucial in their development, especially sa formative years ng bata. Very important what they could observe and what they have felt while they were growing up. Yun ang mga importante doon. If you do that, parang the rest will be minor na ma-overcome na. Mas madali nang i-overcome. Mm-hmm. I'm studying early childhood, Mm-hmm. which is the first 5 to 7 years are always important. Yeah. Kasi once you parent them well, the first 7 years, you would not parent them their whole life. But if you parang didn't parent them at that younger age, then you will parent them their whole life. Yun pa yung secret. Yeah. So, I can still recall mga things na mga natutunan ko during that age. Parang there are still many things that I could say I learned in life na I learned in my siguro first 7 years ko. Hindi ko makalimutan. Kahit yung words ng magulang, kahit yung mga experience ko pag inaalagaan ako ng bata, pag may sakit ako, hindi ko makalimutan yun. So these are the things that you would carry into your adulthood hanggang sa pinaka-advanced age mo. Because it's so important na para kang sponge niyan na very impressionable. Lahat ng ma-expose ka, nagkakaroon ng parang programming sa isip mo na imamark yan sa isip mo, sa subconscious. Hindi mo na siya matatanggal. Kaya kung puro magaganda yon o mabubuti yon, yan ang dadali ng bata rin pagdating ng panahon. Dadali niya. Yan din ang ituturo niya sa anak niya,
Sasabihin niya, nung maliliit kami, ganito kami, nung bata, ito ang naituro sa'min, papasa. And then pagdating nung anak mo, yun din ang ipapasa niya sa anak niya, sa apo mo. So, I think yun ang ibig sabihin ni Father ng tradition, na we pass this on and on and on. Kaya kahit na siguro wala na tayo sa mundo, baka yung mga apo natin pinag-uusapan pa rin yung mga tinuro natin sa kanila. Ang ganda, 'di ba? 'Pag nasa spirit world na tayo, naririnig natin yung mga apo natin, "Uy, sabi ng lolo mo noon nung maliliit kami ganito." Ewan ko kung anong mangyayari. Pero nag-speculate lang ako kasi hindi ko pa alam papaano magpunta sa spirit world.